Welcome back sa Tito Manny TV. Matapos po natin marinig yung bagong audio recording ni Pastor Apollo C. Quiboloy, panoorin naman po natin itong reaction video ko na sarili kong opinion doon sa audio recording ni Apollo Quiboloy. Panoorin po natin ito. Hindi ako papahuli ng buhay. Yan po ang sinabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang bagong audio recording. Sinabi ko na nga ba gagawa na naman ng delaying tactics. Maghahanap na naman ng idadahilan itong si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang kanyang kampo. Hindi ba ang lakas-lakas ng loob niya? Ang yabang-yabang niyang sabihin na dalhin ninyo ako sa korte at doon ko kayo haharapin at sasagutin ko lahat ng akusasyon ninyo. Ngayon naman na dinala na sa korte, kung ano-ano na namang dahilan ang nakita nila. Sabi ko na nga every time, mula sa Senado, sa House, apakadaming dahilan para hindi sumipot sa hearing. Tapos magyayabang siya na dalhin sa korte. Ngayong nasa korte na. Ang dami na namang dahilan para hindi sumipot. Akala ko ba matapang ka, Apollo Quiboloy? Ito na yung pagkakataon, no? Abay, nakakahiya ka na sa mga supporters mo at sa mga followers mo. Wala kang isang salita. Kasi kami, kahit na ano pang sabihin mo, hindi kami naniniwala sa iyo. Kung ikaw talaga ang appointed son of God, kung ikaw ang daan, ang buhay, ang katotohanan, kung ikaw ang kailangan daanan naming lahat para kami ay makarating sa langit, bakit ngayon ay nagtatago ka? Sabi niya, hindi daw po siya nagtatago. At sinabi pa niya sa unang part ng kanyang audio recording na simple lang daw tong kasong ito. Simple lang pala. Bakit ka natatakot harapin? Tapos ngayon kung ano-ano pang sinasabi mong keso, gusto kang patayin ng mga puti na nakipagsabwatan si President Bongbong Marcos sa mga puti at ikaw ay pinagkanulo ng ating presidente. Ano ang kinalaman ni President Bongbong Marcos sa kaso mo sa States? Tama na yung ganyang mga palusot. Hindi po yung kinakagat ng taong bayan. Okay, sa mga supporters mo, sa mga miyembro mo, tatanggapin nila yan. Kasi sarado na ang isip nila Pero sa mga nangyayaring ito, marami din po sa mga miyembro niya ang nagigising sa katotohanan at nagtatanong, ito ba ang ating iniidolo? Ang tapang-tapang magsalita na siya ang anak ng Diyos, na siya ang daan, na siya ang may-ari ng sanlibutan, siya ang may-ari ng ating kaluluwa. Pero ito, nagtatago at natatakot. Hindi mo kami pwedeng lokohin. Naduduwag ka talaga. Sa tingin ninyo, merong gustong mag-assassinate kay Apollo Quiboloy? Wala pong may gustong patay si Quiboloy. Dito man o sa States, ang gusto nila buhay siya para maharap niya ang kaso niya, para madepensahan niya ang sarili niya, para masagot niya lahat ng akusasyon. Sinong gustong pumatay sa kanya? Yan ay nasa isip niya lang, kathag-isip lang para ma-mind condition ang isipan ng kanyang mga followers na siya ay pinipersecute. Tama na. Tigilan na yung ganyan mga drama. Ito na yung pagkakataon. Ito yung hinihingi mong pagkakataon na dalhin ka sa korte. Huwag mong idamay si President Bongbong Marcos dahil wala siyang kinalaman dyan. Hindi pa siya presidente, nandyan na yung kaso mo sa States. Kung gusto kang ipapatay ng mga Amerikano, matagal na. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang? Ang gusto nga nila harapin mo yan. Harapin mo yung accusers mo. Para doon mapatunayan kung ikaw nga ay walang kasalanan. Ganito rin yan dito. Kaya hindi ko na po iparirinig sa inyo yung audio recording. Wala naman siyang sinabi dun sa recording niya kundi puro rendition, papa-assassinate, at the end game. Ang end game po dito, harapin ninyo ang kaso ninyo. Tama na ang panloloko sa taong bayan. Napaikot nyo na ang Senado, napaikot nyo na ang House. Huwag nyo nang paikutin ang batas dahil batas po yan. Pwede kang magtago pero ikaw ay hindi makakatakas. Kailangan mong sagutin ito. So sinabi pa ni Quiboloy, hindi ako magpapahuli ng buhay. Pero meron siyang isang statement dito. Sabi niya, tandaan po ninyo, ako ay mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin.
okay sa akin yun. Ayun naman pala Sinabi mo, mamamatay ka with honor, tatayo ka para sa mga ginipit, kinuna ng katarungan, kinuna ng hostisya, dito tutulo ang iyong dugo, dito ka mamamatay, bahala na, basta Pilipino ang papatay sa iyo. Wala pong gustong patay ka sa mga oras na to. Ang gusto nila, buhay kang sagutin ang mga akusasyon laban sa iyo. Tama na yung pa-drama-drama, pa-victim-victim effect na yan. Handa ka naman palang mamatay eh. Eh di ngayon palang lumabas ka na. Asan ang kahandaan mong mamatay kung nagtatago ka? Pero sabi niya, hindi daw siya nagtatago dahil siya ay may kasalanan. Ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko ang aking sarili. Ano ba talaga? Pinoprotektahan mo ang sarili mo o handa kang mamatay? Nakita nyo naman po, pabago-bago, pa iba-iba na statement. Handa ka naman palang mamatay. Tulad nung ginawa ni Hesukristo. Hindi ba ikaw na ang bagong Kristo? Ikaw ang buhay, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan. Ngayon, bakit hindi mo harapin ang katotohanan? Walang gustong pumatay sa'yo. Hindi ba sinabi pa ni Senator Bato de la Rosa na handa siyang protektahan ka? Siya ang tatayong security mo kung sakaling gusto mong lumabas or lumitaw. Tapos ito, sasabihin mo, pinoprotektahan mo ang iyong sarili. Yan ba ang handang mamatay kung pinoprotektahan mo ang iyong sarili? Ano ba talaga, kuya? Sabi pa niya, he would confront his accusers and respond to their allegations in court only if the US would keep off. Sino ba may sabi sa'yong makikialam ng US? Yung mga lawyer mo. Dahil sabi ni Kibuloy, dumating daw yung kanyang mga lawyer at sinabi ng mga to na nakipagsabwatan ang US kay President Bongbong Marcos. At kapag siya ay lumitaw at sumipot sa hearing dito sa korte, siya ay padadampot or ipa-assassinate. Yun daw ang end game, rendition. Paulit-ulit na lang. Yun ang sinasabi niya sa kanyang audio recording. Ang tanong, sino ang gustong pumatay sa'yo? Ang US? Ano ang kanilang dahilan? Bakit gusto ka nalang ipapatay? Eh samantalang naghihintay nga sila ng November. Di ba yun yung umpisa ng trial ninyo? At dito, hinihintay kang humarap sa korte. Lumabas ka. Dito mo ipakita ang tapang mo. Dito mo ipakita na ang Diyos ay pinoprotektahan ka. Paano natin mapapatunayan na ikaw ay pinoprotektahan ng Diyos kung ikaw ay nagtatago? Paano mo mapapakita sa buong sanlibutan na sinasabi mong ikaw ang may-ari? Kung naduduwag ka, as simple as that, naduduwag ka. Ipakita mo sa aming lahat na ikaw ay matapang, na ikaw ay may isang salita at kaya mong harapin lahat ng inaakusa sa'yo. Tama na yung pagpapavictim na may gustong pumatay sa'yo. Dahil sa totoo lang, walang may gustong makita kang patay at this moment. Ang gusto nila, makita kang sagutin ang mga nag-aakusa sa'yo at harapin ang kaso mo. So para nga naman makaiwas siya sa pagharap sa korte, idadamay na naman niya si President Bongbong Marcos na nakipagsabwatan daw sa mga Amerikano. Yun daw ang sabi ng kanyang mga abogado. Although he did not say how exactly he learned of this. Sinabi lang daw at kinumpirma ng kanyang mga abogado. Si Kibuloy po ay talagang wanted sa US. Pero wala na tayong pakialam doon. Ang pakialaman natin, yung kaso niya dito sa Pilipinas. Yun ang kailangan niyang harapin. Dahil yun din naman ang gusto niyang mangyari. Ngayon, ibinigay na yung gusto niyang mangyari. Aba, natatakot naman. At kung ano-ano pang mga imahinasyon, mga katang-isip na senaryo ang kanyang binabanggit. Tapos, nagbigay na naman siya ng kondisyon. Tulad po nung nagbigay siya ng 17 conditions sa Senate para siya ay humarap. Ito naman, sabi niya, he would only appear in court on condition that Marcos, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, and heads of various law enforcement agencies would guarantee in writing that the U.S. would not be involved in any manner and that he would not get killed. Isa pang kondisyon niya, if the Senate committee chaired by Senator Risa Hontiveros would cease its ongoing investigation into the alleged abuses
committed against former KOJC workers. Ganyan na ba talaga ang kalakaran ngayon? Yung taong kailangan managot sa korte ay may kondisyones bago siya ay sumuko? O special ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Masyado na po niyang nilalaro ang taong bayan, ang Senado, ang House, ngayon ang korte. Hindi mo habang panahon matatakasan itong kasong to. So, mas mabuti yung habang maaga, harapin mo na ito. Kung sinasabi mong wala kang kasalanan, ipaliwanag mo, depensahan mo, handa kaming makinig sa lahat ng sasabihin mo. Pero kailangan humarap ka. Tama na itong ginagawa mong hide and seek. At tama na rin sa pagdadamay sa pangalan ni President Bongbong Marcos. Sabi nga ni President Bongbong dun sa assassination plot daw. Hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya ia-assassinate? Oo nga naman, kayo ang tanungin ko, bakit ia-assassinate si Kibuloy? At sino ang may gustong i-assassinate siya? Ay baka yan ay magiging inside job din. Well, kung magkaganon man, at merong isang loko-lokong nag-assassinate kay Kibuloy, ayaw niya nun, siya ay gagawing santo ng kanyang miyembro or gagawin pa siyang Diyos ng mga miyembro ng kanyang simbahan. O di kung sakaling ikaw ay mapatay, edi patunayan mo sa buong sanlibutan, after 3 days, bumangon ka muli. At diyan maniniwala kami na ikaw na nga ang bagong Kristo. So nakita na ninyo kung gaano kaduwag itong si Apollo Kibuloy. Nagtatapang-tapangan na siya ay iharap sa korte. Ngayon na ibibigay yung kanyang gusto na paharapin siya sa korte kung ano-ano ng dahilan ang kanyang sinasabi. Sabi pa niya, I am avoiding that to happen because I am preserving myself. Yan ang wisdom of the Lord God. Ibinigay sa akin to preserve myself. Nako, tama na po ang paggamit sa pangalan ng Panginoon Diyos. Sa pagkakataong ito, hindi po kayo matutulungan ng Diyos. Mas gugustuhin pa niya na harapin niyo ito para kung totoong hindi kayo nagsisinungaling at wala kayong kasalanan, mapapatunayan ninyo na kayo talaga ang appointed Son of God, na itsapwera na si Jesucristo dahil ikaw na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Abay, baka lahat kami ay lumuhod sa harap mo at tatanggapin ka namin bilang bagong Jesucristo. Yan ay kung mapapatunayan mo na kung sakaling ikaw ay mapatay ng sinasabi mong may gustong mag-assassinate sa'yo, patunayan mo, mabuhay ka pagkatapos ng 3 araw. Kasi wala na pong magagawa si former President Rodrigo Duterte sa kaso mo. Dahil hindi kanya pwedeng kanlungin dahil bawal po yan sa batas. Kahit yung mga sumusuporta sa'yo. Tulad ni Senator Bato de la Rosa, ano po ang kanyang advice? Dapat sumurrender si Kibuloy sa mga otoridad. Dahil ang sabi po ni Senator de la Rosa, my only advice to him is that he face the case and let the wheel of justice roll. He really has no choice but to face it. Yan po ang aking advice. Dahil hindi nga ba, sinabi ni De La Rosa, he would be willing to serve as Kibuloy security, which he later took back. At ang sabi niya, but with a warrant for Kibuloy to face the charges, De La Rosa said the pastor has to respect the court proceedings. You cannot evade the long arm of the law. It will eventually find you. Totoo po yan. Kahit na magtago ka na magtago, ang end game niyan, mahuhuli ka and you just have to face the music. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Kailangan po bang sundin ng ating gobyerno ang mga kondisyones ni Apollo Kibuloy para siya ay lumabas at harapin itong kaso niya? Or pinaiikot-ikot na lang ba tayo at pinaglalaruan ng isang pastor, Apollo C. Kibuloy? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.